nakita ko na, pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay naman. Tulad nga nung sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon, yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Wala ko tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kaagad tayo dito sa interview na to nitong si Manong Ted Filon dyan sa abogado. Nitong si dating Committee on Appropriation Chairperson, best friend nitong si Martin Romualdez at tinalaga nitong si Marcos Jr. bilang Committee on Appropriation Chairperson. Zaldico. Heto, pakinggan nun natin to mga kababayan. Mga kapatid, sa oras po na 8:52, kasama po natin ang abogado ni Zaldico, Attorney Ugoy Rondain. Good morning po, Attorney. Sorry to keep you waiting. Not at all. Good morning, Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, una po muna, after nitong statement na inilabas si Zaldico, nakapag-usap na po ba kayo? Kamusta po siya ngayon? Okay naman siya. Hindi kami nag-usap na sa diretso pero nagte-text kami kasi ang hirap makapasok recently For the past 3 days, sinusubukan ko siya ma-reach ng telepono, hindi ko mapasok. So, puro text lang. Oo. But he's okay. Oo, he's Okay good. naman, sir. Mas okay na po siya ngayon compared dun sa unang press con nyo na sinasabi niyo po na he's downtrodden. After nitong mga statement na inilabas niya, mas maayos po siya ngayon. Well, mas relieved yung feeling niya pero mas takot na rin siya. Kasi sabi ko, ba't ka naman mas takot? Sabi niya, takot nga ako nung hindi ko in-identify. Lalo na takot ako ngayon na na-identify ko na. Nako. Opo. Attorney, sabi niyo po, through text kayo nag-uusap ni Zaldico. Tama po? Opo. Correct. Bago po niya inilabas yung kanyang video last Friday, 3 parts po ito hanggang kahapon meron. Nagkaroon po ba kayo? Okay, Attorney Rondain, kung ikaw man ang promotor doon sa doon sa mga video na yun, palakpakan ka namin. Ayos, ha? Good job. Ganyan dapat. Kung abogado ka, ika nga rektahan na. Wala nang maraming chechibus. Kayo din ng ugnayan, tinulungan niyo po siya ba sa paghahanda ng statement o sa kanya lamang po itong sarili? Hindi. Wala akong tulong doon. Wala akong partisipasyon doon. Wala. Puro siya lang yun. In fact, nagulat ako. Nalaman ko na lang yung na merong part 1 maybe a minute, a few seconds before sinabi na check upload pending. Something like that. So nalaman ko just as kasabay lang nyo halos. So it was right after the video nyo lang po nakita na may ganung statement, hindi nyo siya napayuhan na wag ilabas o baguhin natin yung ganito, walang ganun na nangyari? No. Kasi ang kliyente ko, lahat ng kliyente ko, kung may gustong sabihin, hindi ko binabago kung anong gusto nilang sabihin. So, siya lang yun. Alam niya yun. Opo. Right after the video... Kasi ang kliyente mo naman or witness siya sila naman yung may alam ng facts. Yes, hindi naman po. abogado. Oo. Kaya hindi dapat nakikialam ang abogado kung nasasabihin ng witness. Oo, so lahat ito ay galing talaga po mismo sa dating congressman na si Zaldico. Right after the video came out, ano po ang naging advice ninyo sa inyo pong kliyente? Wala naman. In-explain ko lang sa kanya, especially after yung 3rd video kahapon na sinasabi nila, bumalik ka, tapos mag-submit ka ng affidavit mo. Sabi ko, eventually gagawin naman natin yan. Sinabi ko naman sa kanya noon pa before yung mga video pa Sabi ko, we'll do it nung pagka advantages na sa atin tactically. Ngayon, politika pa lang lahat yan na bumalik ka, mag-submit ka ng affidavit. For example, narinig ko si Ombudsman Remulla kahapon or kagabi, sinasabi niya, ang insinuation, hindi niya iimbestigahan yung sinabi ni Representative ko dahil hindi naman daw under oath. Hindi yun yung batas. Ang batas, pwede nga yung Ombudsman mag-investiga ng anonymous complaint. Yan pa kaya. Ano ho yan, si Boying kasi, ang problema ho dito, pagka yung mga bagay-bagay, kunyari yung kaperahan, pagdating doon sa kung tawagin ho nila restitution, pwedeng baliin ang batas. Walang problema dyan. Sorry. Mali. Bura. Hindi pwedeng baliin. Huwag nyo babaliin ang batas. Bawal yan. Pwedeng i-bend ang batas. So, bend the law. Kung favorable naman sa Estado, mag-restitution kayo. Dapat automatic yan, restitution kayo.
let's bend the law, di ba? Ganun ho yan. Pero dito, meron ng video, dating Committee on Appropriation Chairperson, tinalaga ni Marcos Jr. Hindi daw ho kayo matatalaga dyan sa pwesto na yan. Base dito kay dating Congressman Mike Defensor, kung hindi papahintulutan yan ng presidente. At kung hindi siguro kayo i-recommenda ng speaker na yan ang gawin nating appropriation chairperson kasi magaling maglagay sa maraming bagahe yan. Diba? Maraming remowa yan. So, andyan na yung mga statements, do with them as you will. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Kung ayaw mo imbestigahan, that's on you. Oo. So, Attorney Roy, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Ang sabi nyo po, ang ibinabato nga po ngayon kay Zaldico, hindi lang ng ombudsman, maging ng Malacanang, is to come home at sabihin itong mga nasabi niya on video under oath. Sabi nyo po, gagawin yan ng aking kliyente sa tamang panahon. Kasi nakikita nyo ngayon na parang political pa lahat yung nangyayari. Tama po ba yon? Yes. At tulad nga ng sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon, yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Di ba? Investigahan mo, mag-open ka ng investigation. Sablay na naman ho si Boying Remulla dito. Imbestigahan mo, Boying! Ngayon, yan ang pinakauna mong tungkulin bilang ombudsman, walang kaya ka. Pero kapag nalalaman pa ombudsman, gusto mo yan, di ba? O, pues, imbestigahan mo ngayon itong si Marcos Jr. at itong si Zaldico, itong si Martin Romualdez. Isama ko na si Zaldico, walang niya ka. Some number. Tapos, saka mo siya sabihin, nagbukas kami ng investigasyon. Ito yung mga respondents. O anong nalalaman mo, magsubmit ka under oath. Yun ang rules ng ombudsman. Hindi yung antemano, hindi nila papansinin. Bakit? Yung binuksan nila na ICI complaint, sino bang complainant doon? Under oath ba? Yun ang challenge ko. Pupusta ako, hindi under oath yung ICI report. Nako! You see? And yet, nagbukas sila ng investigation doon. Nagbukas sila ng criminal case. Oo. Yun nga yung ipa-file. Yun nga yung narinig ko, ipa-file about the Marinduque ba? Mindoro po, Mindoro. Mindoro. Okay, there you go. Opo. I have serious doubts na under oath yan, ha? Opo. Ang dami ko ng kaso sa Sandigan ba, sa ombudsman na hindi under oath. Yung mga referral na ni Sherwin Gatchalian, yung kay Alcusi sa Malampaya, hindi under oath yun. And yet, binuksan nila ng kaso. Opo. Same thing yung kay Lloyd and Nicolas Lewis, walang under oath. So, ngayon, all of a sudden, kailangan under oath. So, Attorney Roy, from what you're saying now, parang may concern kayo sa impartiality ng ombudsman mismo at ng ibang government agencies natin? Oo, matagal ko na sinasabi yan. Nung pumutok ito, na pre-judge na yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga, kakafile pa lang ng ICI, sinasabi nila, we will file the case by November 25. Wala pang subpoena, wala pang counter affidavit, ifa-file na. So may finding na may probable cause. Bakit pa kami magka-file ng counter affidavit? Hindi naman nila babasakin. Oo. So yun din po ang advice nyo sa inyong kliyente na pag-uusapan nyo kung kailan talaga siya babalik dito para sabihin lahat ng kanyang nasabi sa video under oath kahit pa sinasabi ng ombudsman mismo na magbibigay po sila ng proteksyon kay Zaldico. Sinabi, yes. The short answer is yes. Yes. So, Pero alam mo yung sinasabi din ng Office of Ombudsman, yung gobyerno na poproteksyonan nila, paano nila poproteksyonan? Yan ang tinatanong niya. Anong guarantee niya? Anong guarantee? Salita lang? Kung barilin yun, anong sasabihin ng gobyerno? Oops, sorry, we tried our best. Ganun lang. Nako! Paano ba yan, Boying? Kung sakaling mangyari yung pinapauwi niyo yung mama, ako ngayon kung ako tatanungin niyo, hindi hero yan si Zaldico. May pananagutan yan. Meron dapat isaoli sa bayan yan. Kahit ano pang sabihin po, attorney, imposible. Anak ng toka, bilyon-bilyon ang tinatrabaho nitong si Zaldico. Wala man lamang siya kahit siyang panggasolina doon sa sports car na katabi ng mga mali-malitang pera. Imposible. Kaya kung tell all na. Pero yung pagpapauwi kay Zaldico, pauwiin. Wag muna, hindi pa ito tamang oras. Hindi pa ito ang tamang sitwasyon para mapauwi yung mama na yan. Itago nyo si Zaldico. Gugurgurin ho talaga yan. Anak ng toko, presidente o nasasangkot dito at ang speaker, ang kanyang pinsan na dating speaker of the house. Ang tanong ba, hero si Zaldico? Hindi hero si Zaldico. Dapat lang niyang gawin yan. Marami hong kabalbalang ginawa yung mama na yan. Ha, attorney? Sabihin mo sa kliyente mo, magtago-tago siya. Pag ika nga pares ng playing field, doon siya lumabas.
Ngayon, pagka napakulong na yung mga tinuturo niyang mastermind, kailangan din natin siyang ikulong. Siyempre, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lamang, di ba? Nagpakasangkapan ka dito sa mga magnanakaw na to. Ganun, okay lang pala, congressman ka, pagka pinag-utusan kang ilagay mo sa maleta to, i-deliver mo to dito, makakatakas ka na, gano'n. Hindi pwede ho yan, mga kababayan. May pananagutan ka sa batas. Kung hindi ka ang most guilty, tignan natin yan. Papasok tayo dyan sa witness, restitution muna pala. Huwag pumasok kayo sa witness protection program, yari kayo kay Boying, magre-restitution muna. So, hindi kayo masyadong, kumbaga, ipalagay dun sa mga salita na binitawan na mabibigyan po siya ng protection. Ako hindi, pero hindi naman ang feeling ko ang importante. Ang feeling yung kliyente, yung target. Kung siya hindi mapalagay dahil nga takot siya. Ngayon alam na natin kung kanino siya natatakot, di ba? Tapos yung mga taong yun na magsasabi, we guarantee your safety. Sa inyo nga kay ako takot eh. Puntahan ko lang po yung naging pahayag ni Zaldico since babanggit nyo na po yung statement niya. Ang ilan po kasi sa napansin ng mga tumingin dito po sa inilabas niya pong mga information, bakit daw po yung parang wala doon sa mga inilabas niya na ebidensya, wala po doon yung mga proyekto involving yung mga kumpanya linked to Zaldico. Ano po ang tugon nyo doon? Wala doon yung mga kumpanya. Kasi hindi nga like yung SunWest, hindi nga siya part ng SunWest eh. Hindi pwede Kaya yan. bayaan mo na yung SunWest Attorney, hindi pwede yan, hindi pwede. mag-defend ng mga kaso sa kanila. Hindi ko wala akong concern doon. Kaya iyan nga isang Feeling ko, next hearing ng Blue Ribbon Committee, ipapatawag na yan sa Sunwest na yan. Mark my word. Ipapatawag na ni Ping Lacson ang Sunwest. Finally. problema, linilink nga siya dun sa mga contractor na na-involved dun sa mga project. I keep saying, ang congressman, walang pakialam sa implementation. Executive yan at contractor ang nag-i-implement. Pero gaano po ba? Walang congressman. Oo, wala siyang kinalaman dito sa Sunwest, sa High Tone, kaya hindi na po isinama dun sa mga ipinakita. Oo. Pero gaano po ba katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico aside po doon sa mga nauna ng litrato na inilabas niya rin sa video? Matibay na matibay. And you have seen it, attorney. Alam niyo na po kung anong mga ebidensya tong hawak niya. Yes. Hindi ko alam na maglalabas na siya ng statement. I had a feeling na someday lalabas yan. Di ba kasi sabi ko nga, eventually magbibigay siya ng sworn testimony, hindi ba? Hindi ko lang alam na gagawin na niya this weekend. At saka hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas niya ngayon. Pero nakita ko na pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay na matibay. Oo. Ibig sabihin, attorney, kumbinsido ho kayo na magnanakaw itong si Marcos Jr. Ganun ho ba yun? Kung pwede lang po naming malaman. Ganun ho ba yun, attorney? Kumbinsido ho kayo na magnanakaw itong si Marcos Jr. Ganun. Kasi matibay eh. Kasi pagka sinabi ni Zaldico na pag-utusan lang ako, ngayon yung mga ebidensya na hawak niya ay matibay doon sa sinabi niya na napag-utusan lang siya noong magnanakaw talaga. Ibig sabihin kung matibay yun, naniniwala to siya, attorney. Dapat pala na sama ka sa rally. Magsalita ka doon. Kung meron kang screenshot, ilabas mo. Attorney, magandang umaga po. No? Sisingit Ito na. lang po ako sa ilang pong Hi katanungan. Ted, kumusta ka na? Mabuti po. Good to see you again, Attorney. Good to see you again. Okay, Attorney, yung nga pong part 3 sa kanyang video, sabi niya, March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa aming mga meeting that he will shoot me if I will talk. March po ito. Bakit po nung panahon na iyon, hindi na siya agad nagsabi nitong mga binabanggit niya ngayon? Maybe because sinabi, he will shoot me if I talk. I don't know. State of mind yun, Ted. Hindi ko alam yung state of mind niya. Basta, I can tell you na talagang nung pumuputok-putok na to, kinabahan na siya. Kasi, you can imagine kung bakit, di ba? Kasi ang babanggain mo, the most powerful forces in the land. So, I can imagine. Binabanggit po din ni Ginoong Zaldico,
na siya lamang ang nagiging daan para kumita ang sila Romualdez at saka sila Marcos umano dito nga sa kickbackan sa mga insertions. If you are going to go back sa inyo pong naunang mga panayam, attorney, ang sinasabi po ninyo doon sa mga aligasyon ng insertion ng inyong umano'y kliyente nga during the 2025 budget na wala namang illegal sa insertions per se. Pero this time po, ang sinasabi ng inyong kliyente, doon pa lang sa insertion na ginawa umano ng presidente, may kitaan na. Paano po natin pwede kaya ma-reconcile yun? Yung insertion per se, talagang I still stand by that, Ted, no, na hindi yun illegal kasi everyone does it. Basta ma-implement. At saka walang gimmick-gimmick on the side. Okay. Ang sinasabi niya ngayon, pinilit yung insertion na yun, pagkatapos kumita pa. Now, whether or not na-implement yun, hindi ko alam. Or whether substandard yun, hindi ko alam. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikback ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Yung kickback. opo. Pero doon sa aligasyon against your client na nagkaroon umano ng insertion, hango din po sa mga sworn statement ng ilang taga DPWH, nag-insert si Saldico pero wala siyang kinita, kumbaga ganon. Itong issue na ito, itong 100. Opo, Yun lang 100 yung billion. namin niya na insertion. Opo. 100 billion, correct. Opo, Correct. pero doon sa Wala siya- kasi po dito po sa, kung babalikan ko lang po ay ito pong statement, Sure. itong si Alcantara, laban kay Congressman Saldico, sinasabi niya, nagkaroon po ng mga, naging proponent ang inyong kliyente sa 426 flood control projects, particularly in Bulacan, in the amount of 35.024 billion pesos. So, kapag po natin pinagbasihan ng statement na wala namang problema sa insertions per se, pero dito po sinasabi din nga ito po ay proyekto na kung saan ang inyong kliyente ay proponent at na-insert din po ito dito po sa ating pambansang budget. So, dito po walang kinita ang inyong kliyente. Wala. Hindi ko kino-concede yan na nag-insert siya dyan ng 35 billion. I-verify ko yan. Balikan kita dyan. Okay. Pero kung ang question is may kinita ba siya, the answer is hindi. Wala siyang kinita. Nako. Okay. So, dito nga po sa kanya Attorney ikwento mo sa pagong. na statement, sabi niya na sa lahat ng ito wala akong kinita. So lumalabas po na bagman lang siya nila Romualdez at saka ni Pangulong Marcos at pumayag lang siya mula noon hanggang sa kanyang paglitaw ngayon na naging bagman lang siya. Hindi, wag natin sabihin bagman. Yung bagman kasi humahawak ng pera para matago eh. Pass-through lang siya. Naging pass-through. delivery lang siya. Okay. Delivery agency lang siya. Okay. Di ba yung sabi nga niya, vinalidate din niya na sabi nung, di ko ba tandaan yung pangalan, si Mr. Gutesa at saka yung dalawang santo. Mark and Paul, di ba sinabi niya sila nag-deliver? So Opo. ginamit lang yung mga tao niya para mag-deliver sa Forbes at sa Malacanang. So, Hindi niya hinawakan yung pera. opo. So, kung ganun po, sir, sa kanya hong pagkatao, sabi nga ninyo sa inyo pong unang panayam, mayaman na ito, bilyonaryo na ito. Apat nga ang kanyang kumpanya na deklarado doon sa kanyang salin. So, sa kanyang Correct. pagkatao, bilyonaryo na siya, pumayag siya na siya ang conduit dito sa kickbackan na ito. Ganun po. Alam mo na, I imagine na hindi pa din namin napapag-usapan yan, hindi pa namin na-dissect yan completely. I imagine na nadala na lang siya because chairman siya ng appropriations, pagkatapos sa kanya pinadaan. If he's guilty of anything, sa akin today, ang judgment if he's guilty of anything, it's yung lack of strength to resist. Dapat na-resist niya yun . At kailan nagsimula yung kanyang pagiging, kung ayaw po ng term na bagman, ay kolektor ng kickback umano ni Romualdez sa ni Pangulong Marcos? Again, Ted, hindi niya kinolekta, pinadaan lang sa kanya. So, para malinaw lang yun, kasi ayoko matrap dun sa semantics . I'm guessing, kasi may mga picture nga siya ng 2024, di ba? Na deliveries. So I'm guessing,
at the latest 2024. Sorry, not at the latest, as early as 2024. Kung meron 2023, 2022, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakita yun. Hindi ko memoryado yung ebidensya.